nervous po ako sa totoo lang. So anyway, this is my... Wala pa sinasabi ko, iyak na. Go! Sorry. This is my first time po kasi na pinag-talk sa Leader Sherry. Ano ba yan? Sorry naman. Ayoko po talaga. Ayoko kasi ang feeling ko, I am not qualified. Pero kung OPP po ito, magaling po ako ng OPP, okay? So anyway, bakit ako ganito? Kaya ako megastar, eh, no? Sorry po. Ano ba yun? Pero teka lang, kaya pala ako may water, no? Pero, makaka-recover din ako. Pero props ko po ito. So before I start, bago po ako magkwento, gusto ko po munang mag-share. No, ito po yung pampalakas loob ko. Okay. So anyway, ito pong water na ito. Thank you po, ma'am. Ang daming naglamakal sa akin dito. Okay, let me start, no? Ito pong mineral water, purified water, binili ko po ito sa dali dun sa Kalamba kasi taga doon ako. Alam niyo kung magkano? 6 pesos. Tama. Pero pag pumasok po itong purified water sa mall na 350 ml, this cost mga 15 to 20 pesos. Tama po? Pero pag nasa special store po siya, like Karamihan, Jollibee nga lang, this is already 35 pesos. Pag nakita niyo po itong bottle na ito sa airport, alam niyo po kung magkano na ito? 50, 75, 100, depende po sa airport. Tama? Ngayon, tatanungin ko kayo. Sino po yung nakapunta na sa airport? Kaya maraming taga-river lagi nasa airport. Bumibili ba kayo ng tubig na 50 pesos sa airport kahit alam ng 6 pesos lang siya? Sa dati. Tama. Bakit? Ay hindi po makakapatid ng uwang yung 50 pesos. Tama ba? Kahit titigan ko yan, hindi siya makakapatid ng uwang. What's the point? Hindi po nagbago yung packaging. Nagbago ang? Bakit? Ano yung nagbago? Yung lugar. Yung lugar at saka presyo. Tama na yung lugar ang nabago, doon nakadepende yung presyo. Now, gusto ko pong i-share sa inyo na sometimes in life, talagang nakakaranas po tayo na we are not being valued. Ang dapat po pala natin isipin, I am not at the right place. Tama? So, ang good news po, Riway is a very right place for everyone. Malakpakan po natin yan. Nasa po imagine yung ating pong MC or host for today, si Miss Maricol, she's already a Diamond 3-star. Hindi nakatapos. O diba? So hindi po tinatanong ni Riway dito o teka, bago ka mag 3-star, kailangan graduate ka or anything. No? So ako, engineer ako by profession, at sasabihin ko po sa inyo, magaling po ako magbenta. Bakit? Kasi senior sales director po ako dun sa past cosmetic company namin. No? And na-reach ko po yun at the span of, gano'ng kabilis? 1 year? I think 1.5, mga ganyan. And then, sobrang dami ko pong tours na napuntahan, etc., etc. So, ibig sabihin, magaling ako magbenta. Pero bakit yung 2-star pa lang ako sa Riway? Kasi Riway they do not need salesperson. And alam niyo po, bago po ako pumasok ngayon, sa dami ng kabako ko, buti na lang, I am praying na sana yung mga sasabihin ko, merong sign na that is the right thing for me to say. And alam niyo po ba, just few minutes before I entered this training room, nakasama po namin sa table si Tinilit Pegasus, Tito Mon. Thank you po. Alam mo, yung few minutes lang na kwentuhan, para pong sign siya from God na, yes, you are on the right
right direction. Tama yung nasa isip mo. Kahit na yung ikukwento mo, hindi pa ikaw yun. Tama po ba? That's what leaders are for. We need to know what is our weakness and what is our strength. Okay? Yun. Nakastart na. So anyway, sabi ko nga po sa inyo before, engineer po ako by profession naman, ECE. I worked for 13 years. Akala ko po yung name dream job ko. Promise. No, talagang wala po kung sa himagat ko na mag-retire or anything. Yung sweldo ko po, para po ako nag-work sa abroad. Pero nandito lang ako sa Laguna. And yung bonuses po namin dun sa company, may quarterly, may semi-annual, may annual. Saan ka makakakita ng gano'n? Tama ba? But alam niyo po ba that after 13 years of working, muntik po akong ma-stroke May of 2011. So yun po yung nangyari sa akin. Talagang sabi ko, wait, talaga pong pabalik-balik na ako in and out sa hospital. Lagi ako minsan, pumapasok ako. And then, yung company ambulance, dalhin ako sa emergency. Mababa lang naman yung BP ko, no? 220/120. Naranasan ko po yung temporary blindness for 3 days because of sobrang taas ng blood pressure and so on and so forth. So sabi ko, nung 34 ako, Lord, I'm sorry, kasi parang yung binigay mong buhay is not, hindi ko nagamit. Tama ba? Tama. Kasi sabi ko, ang gusto kong gawin is ako yung madalaga sa parents ko. Pagtanda nila, ay pero mukhang hindi po ako aabutin ng 35 nung situation ko na yun. No? So, kahit mahirap, kasi po I'm a breadwinner, nagpaaral ako ng kapatid ko. Nag-resign po ako. Bakit? Kasi sabi ko, meron pang iba. Kasi imposible wala. No? So, nag-resign ako. With a heavy heart. Wala pang reway na. So, pero after ko po niya, ito po kinukwento ko. Ngayon ko lang kinukwento. Sorry naman. Yes, sorry naman. So anyway, alam niyo po ba, hindi po kayo nabera sa mga opportunity. So may nag-alok sa akin. Maganda to, ganyan. Yung first venture ko po of business is traditional. Siyempre yun po yung alam natin, di ba? Traditional. Nagkaroon po ako ng isang gift shop sa Kalamba, hanggang po sa yung gift shop, naging snack bar na rin yung kalahati. Siyempre parang ang gusto mo, ibenta na lahat yung pagpasok ng tao. Wala nang kawala, lahat ng gusto nila nandun na, parang gano'n, ano po. Pero sabi ko, ang hirap pala ng traditional business kasi kailangan yung bulsa mo napakalalim. Tama? Kasi po, talagang ang dami pong overhead expenses, di ba, magbabayad ka ng pwesto, ng tao, ng mga bills, ng mga etc. So, may nag-invite po sa akin before di ko malilimutan. Networking po siya. Nakatry na ako ng networking before na that's 2012. And ako po, kahit anong klaseng industry yan, basta pinasok ko yan, gagawin ko. Kasi sayang nandiyan ka na rin na, tama ba? So, nung nandun po ako, ginagawa ko siya, happy din ako to share, and then, nagiging speaker din, etc. Hanggang naging silver, ano ba tawag doon? Ambassador ba? Basta umalis po ako doon, gold ambassador na ako. Pero alam niyo po, alam niyo po kung ano yung reason ba't ako umalis doon? Not for, hindi dahil po sa ayoko ng product, it's the people. No, grabe po yung mga tao. Alam mo yung professional ako, tapos yung mga tao na nagdi-dictate sa akin, hindi ko naman sila minamaliit na hindi sila nakatapos. Pero yung tuturuan ka nila na ate, dapat, kasi may kita ka na, mag-down payment ka ng sasakyan. Kasi ganun, tapos iyayabang mo, first car, 50,000 lang ang binaon mo. Tapos alam niyo po yung mga in-encourage nila sa ganung sistema, kamusta naman? After 2 to 3 months, banatak na yung kotse. Sino ang nalugi? Yung tao. So sabi ko, you cannot do that to me. So I quit. Na?
And then, sumunod naman po, eto na yung sineryoso ko, yung cosmetic company. Kasi sabi ko, buong buhay ko as an engineer, may imagine ko yung itsura ko. Saan niyo ba makikita yung magandang angulo? Maganda po ako, di ba? Okay, matuto po akong mag-makeup. Kasi buong buhay ko as an engineer, kahit po lipstick, kahit po pressed powder, bawal po yan sa amin. So, nung natuto po ako mag-makeup, sabi ko, ang dami pala ah. So, nagkaroon ako ng self-confidence, tama ba? And totoo, in-embrace ko po yung idea na yun na a woman will do good if she looks good. No? So, natuwa po ako. Alam niyo po yung pagod na ginagawa namin doon sa cosmetic company na yan. Para po kami araw-araw nag-a-abroad sa dami ng dala namin. Pag meron kami, ang tawag doon skincare classes, no? Dahil pa namin na nag-abroad sa dami ng dala. Talagang sakit ng likod mo. Pero ba't namin ginagawa? We love the mission. Tama ba? It's not always about money because hindi naman ibig sabihin ng mag-present ka, mag-skincare class ka, lahat bibili. Tama? But you love the mission. So, ginawa ko po yan, no? Pero ano na naman yung dahilan ba't ako umalis? No? Bad leaders. No? Yun po yung totoo, no? So, sabi ko, ayoko na talaga ng ganitong industry. Naubos na yung pera ko. Ano ba? Ayoko na talaga ng may product. Period. May period pa. So, next ko naman po na ginawa, my new life. May product akong bibilin, wala. Wala! Tama ba? All I am selling is trust. Tama? So, okay din po siya naman at first, no? Okay po siya. Actually, wala akong reklamo sa Money Life. I love the leadership. I love the people. I love the mission. Dapat po lahat tayo may life insurance. Kung wala pa po kayo, maghanap po kayo ng mga kaibigan niya and support them. Tama ba? Doon kayo kumuha sa kaibigan niyo, wag sa iba. No? Support the business of your friends. Okay? Now, ito naman yung maganda. Kwento ko lang. Alam niyo po ba na kasama ko po sa cosmetic company, palakpakan po natin yung aking loving sponsor, Miss Vanessa Roses, our Diamond Crystal, and of course, our team in Pabo, Engineer Maya Amogis. Yan. Yan po yung dalawang babae na ano ba sasabihin kong term nun? Nambudol sa akin. Alam niyo kung bakit? Di manager ko sa Manilife. Sabi po ni Vancis, pwede ba kitang ma-invite na speaker? Kasi may nabuka akong skincare class. Sabi niya gano'n sa Bulacan Teachers Day kasi. So ikaw yung magsasalita sa financial wellness. Pupunta ako, hindi. Pupunta, speaker ako eh. So sumunod, hindi naman niya sinabi na may iba pa palang speaker. So during that time, it was my very first time to listen for an OPP ni Engineer May Amogis. At syempre, nakinig po ako. Tama? And during that time, doon po ako nabudula. Hindi, joke lang. Actually, nasisip po ni Van kasi naalam niya yung story ko na I was a stroke patient. Although naka-recover ako. Alam niyo po yung utak ko noon, napakagulo. Parang, since okay na ako, babalik ako sa employment. Pero hindi eh. Alam niyo po ba that when I resigned from work, I promised God to utilize my life for Him as much as possible. So kami po, Jehovah's Witnesses po kami. So full-time minister po ako. I have right now like 12 Bible studies. Can you imagine, paano mo pinagkakasya sa schedule mo yan? One-on-one Bible studies po yun, 1 hour per week. So yan po siya, hindi po siya yung lahatan na ganito. It's one by one. So yun po yung ginagawa ko. So sabi ko, pagka bumalik ako sa employment, hindi ko yun magagawa. Tama ba? And I know that if I stay faithful, God will also be faithful to me. Tama? So nandun talaga yung faith ko. At saka sa totoo lang po, pag ginagawa ko yung mga ministry work ko, sobrang happiness ko po. Happiness kahit minsan, parang wala na akong pera ah. Pero masaya ka pa din. Alam mo yung gano'n? No? So hindi po totoo na yung pera lang nagpapasaya sa atin, no? Okay, so, nung narinig ko po siya, hindi alam ni Van na that time yung mother ko po ang sick. She was almost bedridden, and then sabi ko,
Alam niyo po, nung naririnig ko yun, wala po akong pera. No, pero alam niyo sinabi ko kay Mike, Mike, give me maximum 3 days. Bibili ako niyan. Mindset. No? So, because para sa akin, yung pera, kaya natin gawa ng paraan. Pero yung buhay, kahit may hawak akong 1 milyon ngayon, I cannot beg off for 1 day extension. Tama? Kaya sabi ko, gagawa ko to ng paraan kasi lahat na po ng food supplements, name it, na-try na namin na. Ito yung bago sa tenga ko. Na parang, baka sakali, ito na. Kasi ito yung bago, baka sakali naman. And it really works. Okay? Palakpakan po natin yan. Alam niyo po sabi ko kay Mike, please do not register me. Sabi niya, hindi pwede. May kasama talagang registration yun when you buy. Bahala kayo, pero hindi ko yan gagawin business. I'm done. Ayoko na. Tama ba? And then, alam niyo po ba, yung mother ko po, na almost bedridden in a span of 1 month, naglakad po siya. At yung paglalakad po niya yun, ang dami pong nagtanong. Diba, Mami, anong ginawa ko? Eh, nanay ko po, tigas ako ulo, ay magpa-opera. And then, alam niyo po ba, during that time, candidate na siya for dialysis. Ay, hindi niya magpa-dialysis. Kung hanggang saan lang daw siya abutin. Di ba grabe? Parang ang sakit naman sa anak na, ano ma, papanoorin na lang kita while you are dying on that bed. Di ba? Pero sobrang happy ko last Tuesday. Yung tagal ko na sa Riway ha. Pero first time ko kung may isama nanay ko dito sa office. Nagsama pa siya ng barkada niya. Ng mga member ng diabetic lang, no? And so, doon po nag-start, no? So, nag-share ako and then nakakabenta. Ginagawa ko yung business. I do this business seriously 2020 of September na po because I joined BNI and ito po yung nirepresent ko. Nagtatalo yung isip ko, Riway ba o Manulife? Riway ba o Manulife? Yung i-enroll ko sa BNI. But buti na lang po, no, I think it's also God's side na ang sinign up ko is Riway. No? And true enough, September ko ginawa siya ng seryoso with BNI. January of 2021, I became 1 star on January 15 and then 2 star on January 30. And then from time to time, every 6 months, kasama naman po ako sa recognition night, 1 star, 2 star, it doesn't matter. Naranasan ko po dito sa Riway yung tawag doon, chartered flight, yung sa Malaysia. Kung naalala ko, natutuwa ako na kasi sobrang pagod namin pero sobrang happy ko po dahil ngayon ko lang na-experience sa buong buhay ko yung isang aeroplano. Binayaran niya ng Riway. Ang sakay po yung Riway people. First, lagi po ako nagtatagal. Gusto ng engineer ako, pinapadala ko abroad. But, first time ko pong pumasok ng airport na wala po akong dalang e-ticket. Ganito lang itsura ko with Riway pin. Yun yung tinitignan nila. Dahil po yung booth nakalagay, imbis na di ba normally, pag may biyahe tayo, nakalagay doon Cebu Pacific to Malaysia, Manila to Malaysia, parang ganyan, tama? Pero doon po nakalagay Riway, palakpakan niyo po yan. So, alam niyo po yung mga na-realize ko, with those experiences, ang daming binago po sa akin ng Riway, no? Yung person that I become, iba na. At saka ngayon, hindi na rin po ako yung kahit siyempre, di naman maiiwasan, no? Minsan, merong mga nakakainis na leader, may nakakainis na downline. Pero, ang nasa isip ko, ba't ako alis ng Riway? Tama ba? Okay. So, ito na yung share ko. These are the 3 things na dapat na meron tayo when we go inside the Riway. And these are also the 3 things that dapat na i-impart natin dun sa mga dinadala natin. Number 1 is the right mindset. Tama. So, it's all about mindset, no? Sa mindset po natin, malaking factor po yung culture natin. Yung belief na banggit ni Tito kanina ni Tito Mon na communism is a mindset. Totoo. Terrorism is a mindset. Pansinin mo yung mga yan, hindi yan aamin mo. Papakamatay sila kaysa mapaamin mo sila. Grabe, di ba? So, ganun po katindi yung mindset nila. Siyempre, ayaw natin yun. Alam niyo po ba, ang maganda po sa Riway is a place where we are all can be leaders.
leaders of the networking industry. And mind you, they don't need sellers. It doesn't work that way. No, kasi ako po, magaling ako talagang magbenta, pero hindi po ako effective sa Riway. And na-realize ko po yan kagabi habang iniisip, ano ba ito sasabihin ko doon? At kanina po yung affirmation kasi narinig ko kay Tito Con. Sabi niya, you need to build people with the right mindset. They need to embrace Riway system. No. So, ibig sabihin, kasi po, kapag ang love lang natin, yung future placenta or future 7, no? Yan lang ang love mo eh. May nag-offer sa'yo na mura. Tama ba? Mabibili ko kasi yan lang ang love mo eh. Right? But if we understood that the Riway system is not about selling, trabahuhin ko tong Riway account ko. From time to time, I get free bottles. Ano gusto niyo? May bayad o libre? Libre! Eh, di ba? Di trabahuhin po natin yung Riway account natin. Tama ba? And then of course, no, yung generosity po ng Riway is very, very amazing. Grabe po, no? Alam niyo po dati, dun sa cosmetic company namin, dami namin trainings. Mahilig po ako sa trainings, dami namin achuchuchu, nutrition training. Pero may bayad. Tama ba? Pero dito po sa Riway, when tinrabaho mo yung account mo, may challenge ang Riway, ginawa mo, nag-travel ka, all expense paid. May binayaran ka, wala. Diba? Kaya po, ibig sabihin, nag-rank up ka na, nag-free trip ka pa, kumita ka pa. Yun po yung maganda sa Riway, no? So, let us put in our minds na yes, napakasarap po uminom ng pure cheer. But, technically, dapat hindi lang po yung love natin. We have to embrace the whole of Riway, the generosity, and also we have to put in our minds that Riway wants us to be a future leaders. No, so kung may gusto po tayong ayusin sa sarili natin, Riway can also do that for us if we just submit with the system, okay? Second, tapos na tayo sa mindset, no? Important din po yung skill set. Tama? Anong skills ang kailangan po? May Shelby. Basic po yung OPP. Parang awa niyo na po. Alam niyo ba? Kasi pagbago po tayo, okay lang po. I'm okay to do OPP for kahit kanino. Tama po ba? Basic yan eh. But you also have to learn it. Kaya mo pong mag-full OPP ng, let's say, 45 minutes kasi kompleto. Pero I can also do OPP in as short as 5 minutes. Pero nakaka-close ako. Diba? So, kailangan po natin mag-adjust. And if we don't have that skills, ano sabi ni Michelle kung naka-attend kayo nung Tuesday? It's just a matter of practice. Tama ba? O diba? So, nagmamadali ito Teka, kailangan konti lang. So, yung brochure is enough. Tama ba? Pero kailangan na-explain mo. Oh. Diba? So, may time to. So, habaan mo. So, kailangan skilled tayo. And then also, we have to be skilled as a leader na tumayo po sa platform na ito. Huwag niyo po akong gagayahin, no? Masyado po akong iyakin, pero mas maganda po yung hindi kayo umiiyak. Pero ayaw po ba kasi Miss Maricon kasi pinaiyak na ako bago pa mag-umpisa eh. Kaya yung emotion iba na. So anyway, yun po, no? Yun po yung kailangan natin. And also, we have to be skilled in approaching people. Iba-iba po yung type of person. Meron po mga dominant, meron po yung mga kind of persons, meron po yung sila ay gusto nila yung friendly approach. Pag dominant sila, ayaw nila na parang mas dominant ka sa kanila. Tama ba? So you really have to sway. At yan po yung mga natututunan natin sa Riway. At ito po yung isa sa mga hindi effective. Huwag niyo pong sasabihin, huwag niyo pong ipopost sa Facebook po ninyo yung hindi na kayo nakakauwi ng bahay niyo kasi nagre-Riway kayo. Kasi hindi po gusto ng tao yun. Tama ba? Mga baliw pala to eh. Kaya ako nagtatrabaho para after work, kasama ko ng mga anak at pamilya ko,
ako. Aba, kayo, mamadaling araw sa kanya. Ayoko nun, ba't ako sasama sa'yo? Tama ba? Kahit ginagawa natin yun from time to time, we do not have to post that. Kasi di mo yung gusto ng lahat. Tapos di ba, magpo-post tayo, pagod na pagod ka kasi sa Riway, kaya nakalimutan mo mag-lunch, nakalimutan mo mag-snack. Ayoko po nun. Ito nung itsura ko na to, bawal magutom. Tama ba? So, let's make yung Facebook natin, parang marketing natin yan eh. Di ba? Yung pinopost natin, yan ba yung gusto kong maging? Gusto ko ba nagugutom ako para lang kumita ng pera? Oo, di ba? So, yun po yung mga pinag-inisipan natin. Huwag po yung lahat na lang ginawa natin hanggang madaling araw, pinost. Ayoko nga niya, hindi pala natutulog mga taga-Riway. Ano? Tapos pinost, Sunday, nag-OPP. Lalo ayoko yan, Sunday is Thursday for me. Tama ba? So, kailangan po, we need to learn those kind of skills, and that is skill set. No? So, ako po nag-aaral pa rin, no? Kaya sama-sama po tayo mag-aaral with that. And last, finally, yung pinaka-importante po, heart set. It is the emotional attachment to people, puso, no? So, we need to be really very, very kind. Alam niyo po, hindi po ako mabait dati. Suplada po talaga ako. At pag inaway mo ko, awayin din kita. Pero here in Riway, natutunan ko po na mas matahimik ang buhay natin if napapalampas natin yung mga bagay-bagay. Tama ba? So, dalawang bagay lang po yan. Pag kaya mo sabihin, go to that person, straight, ako ganun po ako, alam niya ng leaders ko, pag ayaw ko. Ikaw ayaw ko nang ganaganto mo ko. Pero pagkatas namin mag-usap, tapos na. Tama? So kung hindi mo naman yung kaya, bury that with you. Hindi yung ikwento. Ano ba yung mga leaders? Diba? Yun lang po yun. We have to create a healthy environment for everyone. Kasi alam niyo po, tayo po sa labas ng Riway, problemado tayo lahat. Tama ba? Gusto ba natin sa loob ng Riway, problemado pa rin tayo? Hindi, di ba? Gusto natin dito, we are learning, we are having fun at the same time, we're making friends na later on, parang family na natin. Tama ba? So that's what we want. Kaya kung totoo po yan, marami po akong hindi kilala dito, pero I always smile. Kahit saan niyo po ako makasalubong. May ikukwento din po ako dito minsan, ewan ko nandito sila, no? Hindi ko sila kilala. May bumibili po ng pin sa counter. Pin, yung ating Riway pin, hindi po ito yon. Yung black and silver. Ayan. Diba yung black? Binibili po natin yan. Tama po ba? O kaya naman kung niregalo ng upline. So, dalawa lang yan. Kung nawala niyo yung niregalo ng upline, bibili kayo. Magkano? Alam niyo. So, meron pong dalawa. Isa pong medyo middle-aged woman at saka medyo may edad po. Bumibili sila ng Riway pin. Yung pera po nila, 1,000 pesos. No? Tapos, sabi mo, wala po talaga kaming bariya. As in, wala po talaga. In short, nakita ko po talaga yung parang bagsak yung face nila. Ano ba yun? Di kami makakasuot ng Riway pin. Nakita ko po talaga yun. So, I approached them. Sabi ko, ako na po magbayad. They are not even my downline. So, binayaran ko po yung dalawang pin. Sabi niya, Ma'am, sorry, babayaran na po namin kapag nakita. Naku, papahirapan mo pa ako maglista ng 150 pesos na utang? That's my gift for both of you. Tama ba? So, alam niyo po, hindi po ako madaming pera, pero hindi po ako madamot. So, ganun po lang. Kasi nakita ko talaga yung excited siya. Uy, mabili kami ng pin. Para may pin kami mamaya. Tapos biglang, wala kaming bariya, ma'am, sorry po talaga. Can you imagine, lalabas pa sila to buy something para magkaroon, yung isa nga ay oldies. So parang hindi ko po kinaya, kaya binayaran ko, no? So yun po yung na-create ng Riway sa akin. Dati po, hindi ako observant sa ganun. Parang wala akong pakialam sa ibang tao. Alam mo yun, I do my own business, pero hindi ko tinitignan. Ayan, ako, nag-alarm po kasi ako eh. So, kasi hindi titigil yung
things na love ko po talaga sa buhay na yung right mindset, skill set, and heart set. No, sana sa Riway journey po natin, we are all a big Riway family here. Tama ba? So kung meron po ako maitutulong sa inyo na, di ba, pwede naman yun. Halimbawa, meron po kayong baguhan na nauna sa inyo and kami po yung nandito na pwede mag-OPP sa desk nila. We can do that for them. No, na hindi po inaagaw. Tama? Na-experience din namin dyan. Meron po minsan naghahanap dyan. Andiyan po ba si Miss ganito? Tatawagan pa namin yung upline para malaman niya na may nagpunta dito na siya yung hinahanap. No, yan pinuro sa amin ni Engineer Mai, no? Na gano'n dapat, hindi yung, sakit ka na, no? Tinan mo, apply mo, no? Mali, mali. Tama ba? So, hindi po gano'n, no? Kaya, we have to do that. Kasi po, sabi ko nga, in our lifetime, yung pera, mauubos natin yan. And ito po sinasabi ko sa inyo, naranasan ko po sa Riway talaga yung time na hindi pa ako marunong. Pero yung kita, grabe. Sabi ko, ba't gano'n? Marunong na ako, yung kita lumiit. Maligtad, no? Kasi nga, I focus on selling. At kapag selling po ang focus nyo, bukas makalawa lang, mapapagod po kayo. Bukas makalawa lang. Alam mo yon, yung binibentahan mo lagi, nakahanap ng mura. Pero if you want that person to be a business partner for life, bring them here, no, let them chew the system. Sabi nga, chew mo yan, i-feel mo, i-digest natin sa system natin. No, so nag-start pa rin po ako ngayon, huwag kayong mag-alala. Para po sa mga first-timers, no, you can always restart. Yun yung maganda, no? Because, ito na po yung iwanan ko sa inyo, success is not final. We may be successful sometime in our lives, but it is not final. Tama po ba? Pakikita mo few months doon, bababa ka. Papalit ulit. So, success is not final. But, failure is not fatal. Wala pong namatay nung nag-fail. Tama ba? So, wag po tayong matakot mag-fail kasi sa dami ng failures natin, kung in-embrace natin yung learning, mabilis po tayong makakabangon because courage to continue is all that counts. And I'm doing that right now. So this is time on to Sir Sharon Aguinaldo. God bless everyone and good afternoon.